God bless. Morning to all of us. Una sa lahat mga kapatid, ipapasalamat tayo sa Diyos sa kinaubayan sa pagbigay na naman sa atin ng oras na ito upang tayo ay mag-aaral sa mga salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kung nararamdaman ko ngayon kasi mixed emotions. Masaya na kinakabahan, mga kapatid. Masaya dahil isa ako sa pinagpalang na pili, mga kapatid. Minsan, yung mga kasama kong preachers, mga kapatid, parang nagtuturuan kami kung sino yung kukuha ng topic. Ako naman, hindi ako nagre-reklamo, kapatid. At masaya ako dahil, alam niyo mga kapatid, ang bilis ng panahon. Bigyan ako ng konting minuto lang mga kapatid para kuhanin ko lang yung parang ulit ko lang yung parang warm up, kwento. Alam niyo mga kapatid, yung first time kong dumalo sa fellowship, siguro 13 years old pa ako. Tapos, sunod na mga kapatid. And nandyan lang din ako sa inyong upuan. Pinapakinggan sila, Brother Dario, sila yung mga kauna. Brother Greg, Brother Roger, Brother Edgar, Brother George, at mga iba pa mga kapatid na brothers natin from Ilocos. One time mga kapatid, sinabi ko na noon ito, sasabihin ko ulit, na talaga, yung way talaga ni God, mga kapatid, yung plano niya sa inyo, kahit sa isang salita lang, pwedeng ma-realize yung isang bagay. Hindi ko, kailanman siguro, hindi ko makakalimutan yung speech ni Brother Dario sa Roma sa Isabela, mga kapatid. Emotional siya sa salita kasi wala lang kabataan ko na tumatayo sa mga harap, mga kapatid. Kaya pinag-challenge ko yung mga kabataan ko yun. Nung kami sa Roma sa mga kapatid, hindi sinabi sa akin magbibigay kami ng message. Mga kapatid, alam nyo yung ginawa namin mga kapatid sa araw na yun. Sabi nila ng mga preachers namin, yung pag-train sa amin, sila Brother Ronnie, Brother Patty, Brother Luigi. Tinayin kami mga kapatid kung paano tumayo, kung paano maging paano tumayo sa iyong sarili. Ang ginawa nila mga kapatid, sige mag-message kayo, pero hindi kami magbibigay ng outline. Challenge yun mga kapatid, alam yung ginawa namin? Tinanggal namin yung hiya. Lahat ng mga preachers noon, kinakausap namin, ako, si Brother Dexter, Brother JC, mga kapatid. Ang ginawa namin, hindi kami naiga, nagtanong-tanong kami, hanggang nakabuo kami ng outline na hindi naman gaano hindi pa gaano ka-deep yung alam namin. Pero, pinag-challenge ko sa bawat isa sa inyo mga kapatid, sa mga kapatid ng kabataan na lalaki, na pwede tayo magsimula doon sa pagtanong-tanong mga kapatid sa ating mga teachers. Nagpapasalamat ako at dati mga kapatid, masaya na ako sa normal lang na membro, ngunit yung sa emotional na sinabi ni Brother Dario na tumatanda na kami, wala kami nakikita ng papalit sa akin. And that day mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, one day, isa din ako dyan, nangaharap, katulad ni Brother Dario. Hindi naman masama siguro, hindi naman yung nag-a-idolize tayo mga kapatid. Na-inspire tayo. Kasi ang sinasabi naman natin dito sa harap, hindi naman yung opinion ko eh. Hindi naman yung opinion natin mga kapatid, kundi salita rin ng Diyos. Tayo lang naging instrumento para sabihin ko. Kaya salamat sa mga preachers na buwag sa atin. And sinishare ko mga kapatid kasi ang purpose naman, isa sa mga purpose naman ng fellowship mga kapatid ma-inspire din yung mga kabataan na paano susunod sa ating mga kapatid. Isipin na lang natin paano pag wala na sila. Kung hindi natin i-encourage yung sarili natin na mag-aral at maging isang sundalo ng Diyos mga kapatid. Paano
yan, yung malaking sakripisyo ng Panginoon Kristo na ibinigay niya ang kanyang buhay, binili niya ang kanyang iglesia mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung kung walang tayo mga kapatid, tsaka tayo mga kabataan, kung walang nai-encourage na maging isang sundalo ng Panginoon Kristo. Yun mga kapatid. Kaya, siyempre, nadako na tayo sa ating topic. Ang naibigay sa akin mga kapatid na topic, importance of worship. Pasensya na mga kapatid kung hindi gaano kaaya-aya ang aking penmanship. Ano nga ba ang worship mga kapatid? Bago tayo dumako sa kanyang importance, ano nga ba ang worship mga kapatid? May mga iba't ibang definition tayo ng worship. Pero isa lang ang tinutukoy doon mga kapatid. Ay, oo nga pala mga kapatid. Hayaan nyo sana akong magbasa ng Ilocano kasi ito yung Biblia ko. Pero gagawin ko yung abot ng aking mga kaya para lahat tayo maintindihan sana yung topic mga kapatid. Kasi sayang naman yung effort natin kung hindi natin maintindihan yung mga topic mga kapatid. Kaya, humihingi tayo sa Diyos ng sapat na lakas at kakayahan upang lahat ng tagapakinig, mga kapatid, ay maintindihan. Kasi may mga, kung pure Ilocano tayo mga kapatid, hindi na maintindihan ng ating mga kapatid from Manila at saka yung iba pa mga kapatid. At kung nag-pure na tawag, kung meron naman tayo mga kapatid na kung alam natin na yung Filipino is our national language mga kapatid. Ngunit may mga ilan pa din na hindi masyadong nakaka-absorb ng pure Filipino mga kapatid. Kaya sa aking mga kaya, babasahin ko sa Ilocano. Pero yung pag-explain mga kapatid ay Tagalog mga kapatid. Okay, dumama tayo sa ating topic. Worship, the feeling of expression of reverence and adoration for a deity. At basta tinutukoy ng worship mga kapatid ay meron tayong kinikilalang Diyos mga kapatid. Isa pa, worship is the ultimate expression of our love for God. Ultimate expression of our love to God. Ibig sabihin mga kapatid, ang worship, kinakailangan yun ng pagmamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos mga kapatid. Sabi naman, alam naman natin na sinabi sa Matthew chapter 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Hindi pwede siya sabihin lang natin, hindi lang pwede sa isip lang natin mga kapatid, yung na meron tayong pinipilala. Yung sinasabi lang natin mga kapatid. Kundi kailangan natin ipakita. It is giving Him our best to show, mga kapatid. Ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos, mga kapatid. Tsaka mga kapatid, worship is more than about a song. More than a style of service. Getting in your knees, yung pagluhod, mga kapatid. Hindi lang yun umiikot ang worship. Parte lang yun mga kapatid. Yung pagkanta, parte yun ng worship. Yung service mga kapatid, parte yun ng worship. Yung pagkasal, parte yun ng worship. Pero hindi lang yun
lang tayo ng singing, mga kapatid. Hindi lang. Kundi, sabi dito, worship is not just an event, it's a lifestyle. Mga kapatid. Hindi lang event, ito yung event na tuwing Sunday lang tayo mag-worship. Hindi, mga kapatid. Kundi, yung pag-worship natin sa Diyos ay lifestyle. Parte yun ng ating pamumuhay. Mga kapatid. Yun ang worship, mga kapatid. Kaya, kinakailangan na bilang isang Kristyano, bilang tawagin natin yung sarili natin na worshiper of God, kailangan nakikita yun sa ating pamumuhay, mga kapatid. Bago tayo, mga kapatid, why worship is important? Una, tatlo lang po, mga kapatid. Ngunit alam kong medyo malawak na po. To exhort. Ilocano WhatsApp, panangitan po. Mga kapatid. Sa kalalo. Pagkilala, alam mo yung mataas. Tama ko, kapatid. Kasi namin yung first time na WhatsApp. Sabi dito, mga kapatid, sa Psalm chapter 99, verse 5. Ang exhort, mga kapatid, ay to raise a rank. I-explain pa natin, mga kapatid. Basahin muna natin sa Psalm chapter 99, verse 5. Sa mga kapatid natin, kung may Biblia tayo, basahin na lang natin, mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid natin from Manila, mga kapatid. Sabi dito, itanggap yun ni Jehovah ang Diyos kayo. Kaya agday tayo kayo, isasaan na, piso santo. Sabi, mga kapatid, sa English, to exalt and worship the Lord because He is holy. Sabi ko dito, parte yan, mga kapatid. To exalt. Parte yan ng pag-worship, mga kapatid. Para mas maintindihan natin, exalting God means lifting Him high in our heart. Ipagtaas natin ang Diyos sa ating puso. In our words, in our actions, mga kapatid, sa ating salita, sa ating mga gawa, mga kapatid, itaas natin ang Diyos. It means recognizing His greatness and giving Him the honor He deserves. Pagbigay natin ang pagpupuli na deserve ng Diyos, mga kapatid. Yun ang exalt, mga kapatid. Meron dito may ehemplo sa Biblia na ginawa ng ating Diyos na ipataas ang isang tao. God exalt man. Sabi dito sa yung ginawa niya kay Joshua, mga kapatid, sa libro niya. Chapter 2, chapter 2, verse 3. Ay, chapter 3, verse 7, mga kapatid. Pasensya. Sabi dito, kaya Jehovah kinuna na kay Josue, itangal daw, bugyan ng tumay tangko, itiimatang ti anin na Israel. Tatuwag daw makakas adda, idiin ni Moises, kasarto adda. Nakita rin yung website, tignan nakita natin. Pwede ko rin po sa mga kapatid na makibasa yung Joshua chapter sa Tagalog. 3 verse 7.
Oo. So Joshua chapter 3 verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay masisimulan ko padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang pa nila na kung paano ako sumakay Moises ay gayon ako sa iyo. Sabi niya mga kapatid, pinagdakila niya. Ginawa ng Diyos yung mga kapatid kay Joshua. Isa pa mga kapatid, sabi sa Salmo chapter 82 verse 6, kinunaka na kayo, Diyos kayo, kaya tayo amin at handang na kayo kanatwa. Tinawagan na tayo Diyos, tinawag tayo ng Diyos na tayo ay mga Diyos at anak tayo ng pinakamataas, mga kapatid. Nakita natin yung highest form o pagkilala, respect, mga kapatid. At ngayon, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, paano tayo pinagpatas ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi sa Ephesians, chapter 2 verse 6. Kaya pinagumar na tayo ang iraman kay Juana, kaya pinagtugaw na tayo ang ikuyog kay Juana kadagitigan ang dagilan kay Kristo Jesus. Sabi nito mga kapatid, ipinakita ng Diyos na sa pamamagitan ng ang pagtanggap sa namin sa kanya, isinama na tayo na yung pag-ibasa sa Tagalog. Pasensya na mga kapatid. At tayo'y pinamapalakit niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Alam naman natin mga kapatid, pinataas ng Diyos ang ating medyo talbat tayo. Pinagbalik na yung ating kapsa Ilocano. Pag-instagram siguro, yung verse, kapsa. Pinipakita na tayo na ipinasasaad tayo. Ito yung pangako, kapsa. Yung pangako ni Diyos. Piraman tayo bago pinakutay ng Kristo. Sinama tayo ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Kaya, nararapat sa atin, mga kapatid. Okay lang po mga kapatid na basahin ko na lang yung mga versikulo. Meron naman tayo itong outline. At i-compile naman ng ating mga Roman, yung outline ng karaway yung description. Para hindi tayo matagalan sa oras, mga kapatid. Okay lang po ba? Tinawag magsulat. Okay, salamat po. Sabi sa Exodus, chapter 50, verse 2. Sabi ito mga kapatid, may Jehovah ispipigsa, kaya tidagin ko, kaya isunod balik asalatan ko, dahil ito isang Diyos ko, kaya idalidayaw ko ito, ti Diyos ni Ama, kaya itanong ko ito. Tayo mga tao, mga kapatid, nararapat na tayo ay magpuli sa Diyos. Kaya Ilocano, dayawin ko kintanto punto. Exalt, mga kapatid. Kinakailangan yun. At sabi sa Salmo, sabi sa Salmo, mga kapatid, chapter 46, verse 10, sabi ito mga kapatid, agtal na kayo, kaya ang menyo
daga. Sinabi sa luwa kapatid na pero hindi Tagalog na concept kasi niya. Basahin din lang ng pagkat. Tayo mga kapatid na Manila, basahin na lang natin yung verse at maintindihan lang natin siguro yung sinasabi mo. Kung natin ka sa datoy, tempo ka may tangkong nakto. Kung nanabagsa. Kadalitin nas nasyon. Kung iso may kasamang beta, at yan ay nagpatotoo. Tama ba? Napulpil, mga kapatid, sa Acts chapter 2, verse 47, mga kapatid. Nakaisip ba yung mga kapatid pero pinagpapawin sa naman? Sabi dito mga kapatid, nga intang dati Diyos, kaya pinadayawan na ita, dahil amin na umili, kaya di ako inayon tayo na kalamada, kaya naldaw, nagipinay sa sarap. Kung babasahin ko mga kapatid, ito yung mga unang naging Kristyano. Pagkatapos nilang nilaga ang Panginoong Kristo, na dahil tantang daw. Exhort, mga kapatid. Nakita natin na ginawa ng unang mga Kristyano. Kaya nararapat sa ating mga kapatid na tayo ay puri sa ating Panginoon. At dapat, kailangan mga kapatid, pagkatapos natin siyang tanggapin ang Panginoon sa ating buhay, kailangan na tayo ay mag-focus sa Kanya, maging strong, maging matibay, at maging humble, mga kapatid. Ang sabi dito sa Santiago, chapter 1, verse 6. Ngayon magdawat ko mga kababaeng pamati, gawan kayo di panagdwagwa. Pati managdwagwa, mas pintimay sa danduyon, tibaybay, mayroon ti amin, kitag palayo. Saan mga ro, na panunutin kayo na tao, magdagwan niya mga awarin na tao. Itao nagkadwarin natin na, itao at nagkadwarin natin na, saan nagtalinay ko rin ti amin adaldaran na, ngayon pinagsa ka na mabalik sa saan na, agurang kukuma, itipag na kami, patokta. Sabi ito mga kapatid, na tayo, kailangan na yung pananampalataya natin, yung faith natin mga kapatid, ay buo. Walang pag-aalilan mga kapatid. Hindi yung kailangan ko. May pagdududa, wala sa harapan yung pagdududa mga kapatid. Tayo, kinakailangan na tayo mga kapatid ay basahin ko lang sa English mga kapatid. Yung sinabi niya sa verse 9, para mas maintindihan natin yung exhort. Let the brother of no degree rejoice in that he is exalted. Magsaya tayo mga kapatid dahil tayo ay sa Tagalog magpuri sa kanyang mataas na kalagayan. Yung pala mga kapatid, mataas na kalagayan. Yun yung exalted mga kapatid. Dapat magsaya tayo dahil tayo ay pataas ang ating kalagayan. Kaya wala tayong dahilan para magduda. Sabi dito mga kapatid, tignan nyo yan yung alon na ginamit dito. Yung alon, punta dito, tapos pabalik na naman. Tignan nyo natin, pagpagdaligo pa yung mga kapatid. Tignan yung mag-stay ka lang. Ginagawa ka niya. Parang wala kang patutunguhan. Mga kapatid, wala kang patutunguhan. Siguro lang meron ka ng patutunguhan, mag-iisa na yung agos. Kaya yun yung gusto lang sa atin. Mag-focus tayo, mag-stay tayo ng matibay at wala tayong
pag-alinlangan ng kapatid. Diba? Sinabi na natin kanina, worship is a lifestyle pag-worship natin. Hindi yung pag-worship, gagawin natin yung worship dahil masaya tayo, mayroon tayo natanggap ng mga blessings. Eh, pag dumating na yung mga problema, wala na, sisisihin na natin ng Diyos, mga kapatid. Yun ay mga example ng may pagdududa, mga kapatid. At sabi dito sa 1 Peter chapter 5, verse 6. At pakumbaba yung marun, iti man nakabalin ng iman ni Diyos, tatlo'y so itagkok tayo, iti pagnagipaay ng aldaw. Nakitaklin nyo ay wanan, amin kapalag pagdalanan nyo, gapuiso ay wanan na kayo. Humble yourself, mga kapatid. Ang pakumbaba kayo. Magpakumbaba tayo, mga kapatid. Para itaas tayo. Ihangat tayo, mga kapatid, ng Diyos. Sabi pa sa Matthew, ang taong kapag mataas, binababa. Ang nagpapakumbaba, itinataas, mga kapatid. Ang itinataas natin, mga kapatid, ay yung pagkilala sa Diyos, ang pagpuri sa Kanya, at hindi yung pagpuri sa ating sarili. Mga kapatid. Kahit anong effort natin na mag-grind sa buhay, hindi lang yung sarili natin ang pupurihin natin, kundi pupurihin natin ang Diyos kasi ibinigay mo yun. Ibinigay mo yung guidance sa iyo, mga kapatid. Yun ang sa importance. Importansya na worship, mga kapatid. Pangalawa, to give honor and respect. Hindi ko lang nakita, meron palang topic na ganito. Yung topic ni Bro Lindsay. God's law demand honor and respect. Siguro sa iba naman yung templa nito, mga kapatid. To give honor and respect, mga kapatid. Una sa lahat, ang honor and respect, bago naging obligasyon natin na gawin ito muna yung pinakita ng ama at siya anak. The Father and the Son. Paano, mga kapatid? Paano natin sinabi na pinakita nila sa atin yung honor and respect? Una, mga kapatid, the Father honor the Son. Honor the Son. Sabi dito sa John chapter 8, verse 54, Sinumbang ni Jesus, sudayawin, timang ikmentahin, idayaw mo, awan na kahimayan na. Ni Ama, timang idayaw ka niya, nga isong punayo ang Diyos yun. Sabi ito, Ama, timang idayaw ka niya, punayo di anak, mabasan. Ang sinabi niya na, hindi ko pupurihin ang aking sarili, kundi ang Ama ang pupuri sa akin. Ang sinasabi ng Diyos yun, mga kapatid. Makikita natin na binanggit ng Panginoong Kristo na siya ay pinuri na kanyang pinupuri pinupuri siya ng kanyang ama. At ipanangita niya, mga kapatid, meron tayong mga nagsusuporta dito. Yung gawin may pinakita ng ama na nabaydayawin may anak na. Umuna, by publicly declaring as his beloved Son. Pangalawa, by giving him complete authority. Pangatlo, by empowering him to perform miracles, mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 17, verse 5. Kapag by public declaring
as his beloved son. Kung di Matthew chapter 17 verse 5, hindi ang sasawa ilain, at doon di may sa maulep, pangarad niya, alinunuman na ida, at doon di may sa atinay, iulep, Panginoon gayto ay iso di anak ko, adugdungwe, iso pakayaiwa, iso ideng-deng. Nakita natin mga kapatid na sa pagdito, ipinahayag ng ama, pinakilala niya ang kanyang ama, ito ang aming kanyang anak, at ang kanyang pakadayawang pangalan bansa. Pasensya na mga kulit natin mga taga-Manila, medyo pinumulang tayo. Pero nakita rin natin mga kapatid yung point doon. Nakita natin kung ano yung respeto at inono ng ama ang kanyang anak mga kapatid. Pangalawa, by giving him complete authority. Matthew chapter 28 verse 18. Sabi dito, kaya imasinay ni Jesus katawada, kaya pinasauna ita, akong kunana, isuari na pag nakabalin na ikaikan niya, ijay langit pinitirabaw kita na. Ay bigay sa kanya, yung authority mga kapatid, ay bigay sa kanya sa langit, hanggang dito sa lupa. Nakita natin mga kapatid kung paano inono at i-respect ng ama ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagbigay ng buong authority mga kapatid. Pangatlo, by empowering him to perform miracles, Matthew chapter 9 verse 18, kung nakikinig kayo kagabi mga kapatid na panggit ko, yung nabuhay na babae. At kung nakikinig kayo kagabi mga kapatid, ay yung namatay na pero nabuhay. Sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya na kaya buhayin ng ating Panginoon Kristo. Hindi ko na babasahin mga kapatid kung nakikinig kayo kagabi. Ang point lang doon mga kapatid, yung pag-perform niya ng miracles sa pamamagitan ng pagbigay ng honor and respect ng ama. Kasi kailangan yun mga kapatid. Kaya nakita natin mga kapatid yung mga way kung paano pinakita ng ama ng pag-respeto niya sa kanyang anak. Ngayon naman, paano pinakita ng anak ang kanyang honor and respect sa ama. Mga kapatid, sabi dito sa John chapter 23, pasensya na mga kapatid, kung medyo mabilis ako magsalita. John chapter 5 verse 23, sabi dito mga kapatid, tapos ay iso aming pagdayawan dati anak, akas may panangpadaya day ama, isa amang padaya may anak, saan na padayawan ka ma, anang ibaon, tempa. Yung mga kapatid, sinabi ng kung hindi natin kaya punin na anak, hindi natin matatawag ang sarili natin na pinupuri natin ang ama. Hindi pwedeng pinupuri natin ang ama kung hindi natin may pakita na pinupuri natin ang anak. Gano'n yung pagka-respeto na ang God the Father and God the Son, mga kapatid. Sabi ba dito sa example, Matthew, chapter 26, verse 39. Kaya nagtabay basi, ikimasangwana, kaya inurinati mo pa na, kaya nagkarala sa kumuna na, ama, lumabalin, lumabas mo ka kanyang pwede ako pa, yan saan alas ikayat ko, lulikas itikayat mo. Nakita natin mga kapatid yung honor and respect na ginawa natin pa yung Yesu Cristo. Although siya ay Diyos, ngunit pumunta siya dito na para hindi sa kanyang kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng kanyang ama. The will of the Father. Di ba kapatid? Hindi niya pinili ang pagkapada, lumalabag sa pagkapada ng ama. Imay iso na, ako'y pinpaling na.
Binitikayan ka mga narisan. Ito yung mga sumusuporta na ipinakita ng anak ang kanyang pag-honor and respect sa ama. By, sa panuparaan, he obeyed his father's will. He resisted temptation against sin. Pangatlo, he became obedient unto death. Mga kapatid. Saan natin mababasa na ginawa niya ang will ng kanyang father, mga kapatid? John chapter 6, verse 38. Tawing maba, manipod langit, saan at akto ang nagilit pagayata, no di pagayata, pinanibaon. Nakita natin mga kapatid, nakita tayo yung parang big-big, yung may nakuha sa Kristo, bansa, na ang imalis na para yung pagayatan na, bibigit pagayatan na bansa. Binigbig na. Beta. So kaya nakikita natin mga kapatid, kahit ano yung nangyari sa ating Panginoon sa Kristo, alam naman natin kung ano yung mga nangyari sa kanya dito sa lupa, mga kapatid. Ngunit hindi na pa din ginawa ang kanyang kagustuhan, kundi na natili siyang gawin yung kagustuhan ng kanyang ama. Ganun na yung pinakita yung honor and respect sa kanyang ama, mga kapatid. Pangalawa, they resisted temptation against sin, mga kapatid. Sabi sa chapter 4 ng Matthew, verse 1 to 11, na alam naman natin na sinubukan ng diablo na tuksuin ang ating Panginoong Kristo ng 3 beses. Basahin nyo lang mga kapatid. Ngunit hindi ito nagpatukso, mga kapatid. Bagkos, ang sinabi niya sa diablo, mga kapatid, sa verse 10. Hindi ni Jesus kinunahin ko na pumanaw ka sa taas. Tagdaan ay surat, pagdaydayaw pati ako Diyos mo, ket iso magserbyang tulay. Hindi diablo pinanawan na, ikatuloy kang heaven ng dami ng serbidahan ko. O mga kapatid, paano natin nasabi na yung pag-iwas niya ng tukso ay masasabi natin na honor and respect, mga kapatid. Bakit paano natin nasasabi? Kasi mga kapatid, kung nagpatukso ang ating Panginoong Kristo, hindi na siya nararapat na siya ay maibayad dito sa bansa ng Ilocano. Siguro guys na natin ang mga kawalan from Manila. Hindi, kasi kung nagkasala siya, hindi na siya nararapat na siya ang maipako sa krus. Mga kapatid. Diba? Ganon, ipinakita ng anak. Yung pagtanggi niya sa tukso, mga kapatid, nagkagagawa ng isang anas, yun ay pagpapakita ng honor and respect. Kasi hindi niya na magagawa yung will ng Father, yung plano ng salvation, mga kapatid, kung nagpatukso siya, mga kapatid. Kaya nakita natin yung pagpapakita niya ng honor and respect. Pangatlo, ibigay obedient unto death. Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Sabi dito mga kapatid, pag-ipasa ko sa Tagalog, brother, verse 8. At palibhasa ay nasumpungan sa iyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus. Hindi nyo mga kapatid, ako na lang ikaw nagpakumbabal sa mga hanggang di cross.
Ipinakita ng Panginoon Yesu Cristo hanggang sa kamatayan na natili siya sa pagsunod, mga kapatid. Kasi meron dito yung time na alam niya na mamuhuli na siya, sinubukan ng mga apostol na sana ay iiwas siya doon sa paghuli ni Pedro, hindi ako nagkakamali. Binanggit ng Panginoon Yesu Cristo na kailangan na mapunta siya doon, kailangan na maghirap siya at mamatay. Ngunit ang sabi ni Pedro, kung maaari, hindi sana lumabalik mo, di ko mga mapasama kay Juan de Belen. Magandang sa kanya yun. Ngunit anong sinabi ng Panginoon Yesu Cristo kay Pedro? Lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi kung tinitan natin, maganda yung purpose ni Pedro. Kasi alam nila, siya ay anak ng Diyos. Concern lang sila, mga kapatid. Ngunit, yun ay isang example ng isang example ng paglakas sa Kristo ng sa kapatid. Ang tayo, pagsayaan tayo yung pakalaksan niya. Bakit? Paano natin nasabi, mga kapatid, na pag sumunod ang Panginoong Yesu Cristo sa sinabi ni Pedro, hindi sana siya nahuli at hindi sana siya ipako sa cross. Kaya nakikita natin na hanggang sa kamatayan, sa naghihirap na siya, mga kapatid, hindi niya ginawa yung ano sa kanila yung mga brother, yung kasasahad hindi tao. Kalagayan bilang Diyos. Hindi niya ginawa yung kalagayan bilang isang Diyos. Doon natin ipinakita yung full buong pagkita ng honor and respect sa kanyang ayaw, tumakot naman tayo, mga kapatid, paano naman tayo? Ipinakita ng ama at anak ang kanilang honor and respect sa bawat isa. Tayo yung mga tao, mga kapatid, particularly Christian, we must also honor and respect. Sinabi kanina, worship is a lifestyle. Kaya hindi lang ang honor and respect nakikita lang sa tuwing Sunday. Marespeto tayong tao kasi Sunday. Nakikita natin. Ngunit, mga kapatid, ang pagpapakita ng honor and respect sa Diyos, meron tayong consider na pamamaraan ng pagpapakita, mga kapatid. Ibilisan ko lang, mga kapatid, kasi marami na akong option na oras. Una, mga kapatid, inside the family, honor and respect nakikita na mismo sa loob ng pamilya. Una, magpapakita niya ng mag-asawa. Sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Sabi dito, kasaray ka na kayo, babae, ang tulong kayo, kadaging asawa yun, pauray pa yung nagtuma sa handang tulong di sao, mapatulog dahil awan di sao, gamoy na babalilig di asawa na. Nung mapawin dahil, tinanakman na panagberyo, abuyogay ipang malala. Sa una pa lang, mga kapatid, yung mga kapatid ng babae, sabi dito, agad pa nagdahil ko yung abit asawa magsa. Bagay na ta, nandila ang nandero. So yun ako sasawag na tayo magsa. Yan, siguro, kung handle ka na ako, ang makulang mabalagante naman sa panag-respeto lang mo ito yan. Yan, kasapulan ng kapsa, hindi pa nang ipakita, hindi respeto, ipagmadaya, o doon pa lang yung pamilya. Kasunod ikaw, isuro ka din, anak tayo ng kapsa. Anak, saan mag-out anak ng kapsa. Hindi pa nag-honor and respect, yung di pa pagkikita na kanya tayo, hindi nag-asawa, naawan yung pagmadaya yung message na isa. Kadagin ang lalaki may, verse 7. Kasalan ka na kayo ng lalaki, mag-ipagdaig kayo, kadagin asawa yun, amayan lubog, pinasilig. Papadayawan nyo ita, nakasakit baso, ananas kasi, kay gas makipagtawin din, para kong pilihan, tapos naging nagkalalag yun sa ating mga malakpilan. Sa mga lalaki naman, mga kapatid, kailangan din natin ipakita yung handle with fear. Ituloy natin sa baso na kung maaari, hindi
natin pwedeng babasa ito, mga kapatid. Diba? Alam na natin yan. Mahalin natin yung mga asawa, hindi natin sasaktan, physically, emotionally, mga kapatid. Diba? Ang trending, yung cheating issues, mga kapatid, huwag natin gawin yun. Kasi sabi dito, bago na itaraan dun sa handang mga malaktugan, meron tayong consider na consequences, mga kapatid. Pag hindi natin i-honor and respect ang ating mga asawa. Kaya sa una pa lang, mga kapatid, mag-asawa pa lang, napakita na yung honor and respect. Pangalawa, between parents and children, mga kapatid. Siyempre, nakikita yan. Sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Anak ko, agtulog kayo kadagiti datakkel yu. Kaya po ini ako, kadayo mo yung nagtitik. Dayawin ni amang kanina. Ngayon mo na biling na karina. Pakunin ba tilang ako, kaya alidal tigang mo, ikirabaw tilang. Kaya kayo maama, di kayo muli na itantak yu. Hindi kayo, idaran nyo ita, ikialagalin, kaya pa magbaray sa ating mga anak, mga kapatid, dayawin tayo. Honor and respect our parents, mga kapatid. Kahit anong edad na tayo, hindi rin dapat mawawala, mga kapatid. Kahit anong narating na natin sa buhay, mga kapatid, we should honor and respect them. Hindi porket medyo lumayo na yung narating natin, yung kalagayan natin dito sa lupa, medyo tumaas na, mga kapatid. Mawawala na yung honor and respect, mga kapatid. Hindi. Kahit ilang taon ka na, kinakailangan pa din yan. Mga kapatid. Tsaka lang naman yung mga anak, ay yung mga parents. Yung mga ibang parents, nagdedemand ng honor and respect, hindi naman nila pinapakita. Kaya minsan meron gano'n. Sana wala yun dito, bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Wala sa atin yun. Ang obligasyon ng parents, na kayong ama, di kayo ulit, itanak yun. Di kayo, idaran nyo ito. Sila ang unang maglilid sa atin sa pagkilala ng Panginoon, mga kapatid. Bilang mismo mga parents, hindi ko pa kasi naranasan, mga kapatid. Pero yung mga kapatid natin na hindi pa naranasan, itanak natin sa ating mga sarili ng obligasyon natin yun na tayo mag-lead sa mga anak, especially sa pagkilala sa Panginoon, mga kapatid. Yun ay obligasyon, mga kapatid. Meron akong example, si Dennis Padilla, alam mo yung kapatid yung nanay, nagpapaawa siya sa soulmate na parang hindi niya makuha yung honor and respect ng kanyang mga anak. Ngayon, nagsalita yung mga anak na nagdiriman siya, yung pinaglaki sa kanilang paglaki naman, hindi nila nakita yan. Di ba mahirap makuha pag hindi nyo pinakita, mga kapatid? Minsan, kailangan pantay yun. Pag-diwan tayo ng honor and respect, kailangan din pinapakita natin sa kanila. Diba? Kung maganda ang magpapalagay mo sa anak, kahit anong mangyari, mga kapatid, pag-iita mo yan, honor and respect. Naniniwala ko din, mga kapatid. Pangatlo, ay sumunod, mga kapatid, siyempre, family of God. Ang natin masasabi ng family of God, mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 50, Ngayong babayag ko, tapos ang mundo kasalutin ay parbeng, akababalin, isang kabalayan ni Diyos, ngayon iglesia ni Diyos sa Biblia. Nga adigi, kinsabili, iti, kinabot. Isang kabalayan ni Diyos. Tayo na matawag na pamilya ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon Kristo. Ang pinagbalik tayo, maging ako na yung Kristo, iglesia, sa kalsada. We are considered to be part of the family, mga kapatid. Galatians chapter 3, verse 26 and 27. Medyo bibilisan ko lang, mga kapatid.
Nung ginagawa ko ito, akala ko wait lang. Pero pag actual na pala, mahaba pa lang ako. Galatia chapter 3, verse 26 and 27. Taangat na kay amin ni Diyos gapo kay Kristo. Inkawes, yun ni Kristo. Tadaan ko na mga Israel kay Kristo. Inkawes yun ni Kristo. Kapag na nabagustuhan tayo mga kapatid, inkawes. Ibinigay sa akin ang Pinoy Kristo. As we are considered to be pang-pamilok ka. Dairaman tayo isang kabalayaan iti Diyos. Kapsa. So nga kasapulan, kasapulan ipakita, iti honor and respect kadagiti kapsa. Kapayo, kapsa. Kunay i Haran, chapter 28. Verse 8 to 10. Kaya tayo na tayo aman ni Publio at dahil pagigtaan ang sakit kada ini gurigor din sila at simbray ni Pablo apimita ng buwana kaya kita pasahan di palang kararan na impatay na ng buwana intima natin inagasan na kaya ini ang dahil dagiti sa sabali na yung agdaan na sakit igaya puro imay natin tawasan ka isudanan padayaw namin kadami kadagiti ato ang padayaw kaya ini aglayag namin inkargada rin iba na dagiti masasapon. Nakita natin mga kapatid yung honor and respect kaya tawag ito. Pray, parang kararan. Yung pang-paragdasan natin sa bilang isang magkakapatid sa kanyang sa Kristo mga kapatid. Kaya kailangan nakikita sa atin iyon. Parang yung pang-banding natin mga kapatid. Meron tayo yung pagtitito. Mga kapatid. Sabi niyo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 25. Mga kapatid. Tatlo awan tumangat ipagsinay ni bagi. Hindi kayo kayo kami pagsinagit dahil kung may sakit na isa. Meron kailangan na nakikita sa atin yun. Yung meron tayong pagmamalasakit sa bawat isa, mga kapatid. Hindi yung ipinapakita lang natin yung magkakapatid natin sa Panginoon sa Sunday. Pag outside the church, mga kapatid, parang hindi na tayo makakilala. Hindi, mga kapatid. Pinakailangan natin ipakita ito. Kasi worship is a lifestyle. Sa pamumuhay. Hindi lang sa Sunday, mga kapatid. Kaya dumalo tayo saan ba yung right place, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Peter, chapter 2, verse 4 to 5. 1 Peter, chapter 2, verse 5. Verse 4 to 5. Dumatay kayo kay Juana, iso kasabay sa abato ang nabiyag. Kay Belay ang budno, paligid ang tao. Kaya iso napili, kay napatay ni Diyos. Da kayo bekas bato sa Biblia, may bakong kayo kamay sa templo, ang espiritual. Pagpaling kayo kamay sa alas ng tuwan, ang kinapani. Tatlo'y dato nyo kayo dagdato ni Kararwa, ang makaiayon ni Diyos, gamo kay Jesus Cristo. At sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, mga kapatid, bibilisan mo naman. Para mas maintindihan natin. Verse 19, di kaya mo at ibagiyong isang templo ni Espiritu Santo, nagkakada kayo, isang nagkapot ni Diyos, kahit saan ang makuha at ibagiyong. Talagatan mo yung tibay sa kapatid, pag tayo yung malo, iti bagiyong. Tayo yung mga kapatid, ang templo ng Diyos ito, katawan natin. Kaya kinakailangan